bukol ako. Na-required nila ako na magpa-ultrasound. Naiyak ako dun sa result. Nakita, malaki na talaga yung bukol. Kahit hirap ka na walang mag-aalaga sa'yo, hindi kagaya sa Pilipinas. Akala ng iba masarap ang buhay abroad, hindi. Sobrang hirap. Hindi namin alam kung anong gagawin namin at paano namin siya gamutin. Ako po si Mary Jean Ilardo, 28 years old, na nakatira sa Davao City at kasalukuyang andito sa Hong Kong nagtatrabaho bilang isang domestic helper. During 2021, nag-decide po ako na magtrabaho dito sa Hong Kong dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Hindi sapat yung sahod. Natapos yung kontrata ko noong November 30, 2023. Umuwi ako ng Pilipinas at hindi na ako nag-renew doon sa amo ko dahil nagka-problema kami. After ilang months, nag-apply ulit ako para bumalik dito. Anong dumating ako dito, sobrang adjustment yung ginawa ko. Siyempre, ibang lahi yung andito. Akala ni iba ang saya-saya. Ay, gusto kong mag-abroad kasi ang sarap ng buhay ni ano. Ang ganda ng pinapasyalan nila. Hindi nila alam na sobrang hirap dito. Gigising ka sa umaga ng sobrang aga para mag-ayos para sa sarili mo bago ka pumasok sa trabaho. Nag-aalaga ka ng ibang bata, iniisip mo yung anak mo. Tiisin mo ng ilang taon, kahit pagod ka na, hindi ka pwedeng susuko. Tapos pag uwi mo sa Pilipinas, ang saya-saya lang na makita mo yung buong pamilya mo na masaya sila. Pero pinaka-hardest time na gagawin mo yung pagbalik mo dito, pagbalik mo sa ibang bansa. Kasi doon mo talaga ma-feel na parang binagsakan ka na ng langit at lupa. Tatanggapin mo lahat ng lungkot para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tapos pagkasakit ka, ikaw lang yung tutulong sa sarili mo. Kahit hirap ka na. During medical ko, nang nagkakaamo na ako, naiyak ako dun sa result. Kasi hindi ko talaga expect na nagkasakit ako ng ganon. Tapos bigla-bigla na lang. Nung nalaman din ng pamilya ko, lahat din sila sobrang lungkot. Kasi di namin alam kung anong gagawin namin at paano namin siya gamutin. Kasi nung ininom ko yung gamot, lalo siyang lumaki. Siguro na sa mga 2 weeks lang, kitang-kita na yung bukol ko sa leeg. Yung time na yun, kahit sobrang hirap na ako, sinisikap ko pa rin makaalis para sa pamilya ko. Kahit pinipigilan ako ng magulang ko, kapatid ko, kasi ayaw nila na aalis ako dahil nga sa sakit ko. Pero gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko, kaya pinilit ko pa rin na makaalis ng Pilipinas. Kahit iniinda ko yung sakit, yung hirap, stress, pagod sa trabaho, hanggang sa time na tinatago ko siya sa amo ko,